Sige Ako bro. po ay may ano na din, may asawa at 3 anak. At ako po isinilang na Romano Katoliko for 26 years. Pero at the age of 27, may sa biyaya ng Panginoon, may nag-witness po sa atin hanggang sa lumago, nagsuri mula sa Katoliko, napunta ako sa Pentecostal, actually Extreme Pentecost, hanggang sa unti-unting nareforma sa Baptist hanggang sa doon na tuluyang nabuksan sa Reform na pananampalataya. At ngayon po yung currently ay or before that 14 years po ako sa sa Iloilo as associate pastor. Tapos nung na-ordain ako nung nakaraang taon, dito na ako nag-pioneering sa Capiz. So ngayon may dalawa akong simbahan na sa biyaya ng Diyos na pinangangasiwaan as a steward dahil hiram naman yan lahat sa atin. Tapos ano pa ba? Yun lang, Father Darwin. So isa po akong ganap at ordain na pastor po. Sige bro. Pastor Lloyd, no? Opo. Sige Pastor Lloyd, ano yung mga katanungan? Galing Darwin, siya yung gusto makadebate mo sa February. So in God's time. In God's time. Sige, go ahead bro. Anong gusto mo tanong bro? Ako, kinagagala ko po talaga na makadebate kayo. So we have debate also sa nadebate ko na rin si Pastor RA 2 beses. So isang karangalan din na makipagdiskusyon patungkol po sa katotohanan. Lalo na po sa inyo, Father Darwin. Yung habol lang naman natin ay hindi naman panalo, kundi kahit matalo basta malaman ang katotohanan, doon tayo. Sige, pwede ka na magtanong bro. At Father Darwin na bahala sumagot. Okay, so dito po tayo muna sa biblical evidence. Patungkol sa inyong sa inyong debate. Actually kailangan talagang malaman, nabanggit niyo po doon na si Pedro po ang siyang apostolis or kauna-unahang papa ng Roma, at nabanggit niyo rin po na si Pedro ay namatay sa Roma at sa kasalukuyan nandun pa yung kanyang mga buto. So yung tanong ko ay saan sa Biblia mababasa, biblical evidence, na malalatag nyo na si Pedro ay una nakapunta sa Roma? So yun ang katanungan mo, kapatid? Opo, may mga follow-up lang din naman yan mamaya. Ano ang basihan nyo po? Okay. Maraming salamat kapatid. No, anong basihan natin na si San Pedro ay nasa Roma, no? Basahin natin ang Living Bible bro. 1 Peter chapter 5 verse 13. Ang sabi dito, the church here in Rome, she is your sister in the Lord, send you her greetings, so does my son Mark. So, ang basihan nyo ay... Bro, sasagot muna ako. Sorry. Oo. Ang nickname sa Rome before is Babylon. No? So Babylon is Rome, especially during persecution and the early Christian. Babylon the Great ruling over nations and persecution the saints. Revelation chapter 17 to 18. So base sa talatang ito, the church here in Rome. So yung unang Pedro kapatid ay nasulat niya dun sa Roma. So biblical yan. Hindi ba ito magko-contradict na una, yung Roma diyan na nabanggit
ay patungkol sa Babylonian. Tapos pangalawa, yan po sa etymological na pag-aaral, kung ibalik po natin ito sa wika ng Grego. Tapos pangalawa, yung Roma po diyan ay never pong na-mention as literal na Roma, na ito po ay itinuhoy bilang isang Babylonian during that time. At pangatlo, yung sinulatan kasi ni Pedro, patungkol yan sa mga Hudyo sa Mesopotamia. So ito po ay illogical na kung saan susulat siya sa grupo ng mga hintil. Kaya yung tamang salin dyan, kung mayroon po kayo dyang Biblia na mababasa po dyan sa Grego, hindi po nabanggit dyan yung Roma, kundi Babylonia. Mayroon po ba kayong ebidensya na sa Grego mababasa na Roma ang nabanggit dyan? Salamat bro. Ang nabanggit dyan ay Babylonia. Sa ibang translation sa Protestant Bible, yung Living Bible is a Protestant translation yun. So, Rome. And dito tayo sa mga church father bro. The primary source is commentary on Isaiah by Saint Jerome. Peter makes mention of Rome figuratively under the name of Babylon. Pangalawa, nandito po yan sa commentary on Isaiah by Saint Jerome. Saint Augustine of Hippo, Babylon is a figure of the city of this world. Rome itself is called Babylon, city of God. Book 18. Babylon, earthly city, pride, persecution, it refers to Rome. Eusebius, ad Historia, Ecclesiastical History, Book 2. So, primary sources po itong kinukote ko, kapatid. Eusebius of Caesarea, Peter mentions Rome itself as Babylon in his epistle. So, historian po ito. Hindi po ito sa first century po. Saint Irenaeus in the first century interpret Revelations Babylon as the imperial power persecuting the church, understood in his time as Rome against heresy. Itong alak nito, ay title nito ay Against Heresies. Book 5. So, dito kapatid, sa mga primary sources, hindi po personal na opinion ko, Babylon is referring to Rome. And then, sa Living Bible, sa Protestant Bible, hindi po ito Catholic Bible, 1 Peter chapter 5 verse 13, the church here in Rome. Therefore, sabi ng mga Batikan, nauna pa sa akin, yan po ay referado sa Roma po. So, sa question mo, na meron bang basihan? Meron po. Hindi po, dito po sa document na sinesearch natin, ito palang, hindi po yan Mesopotamia, Babylon. Yung Mesopotamia, sabi dito, mabasahin ko ha. Wait muna mga kapatid. Nawala. Okay lang, Father Darwin. So, na-mention mo yung First Peter, aside, yung actually hindi siya sa etymological talaga, yung nakalagay ay Babylonia, pero sa komentaryo po kayo kumuha ng base na yan ay sa Roma. Tama po ba? Before ako sasagot yan, kapatid, no? Why scholars agree this means? Mga scholar po, hindi po sa personal ko na opinion, no? Mabigat yun na. Sabi ko nga, commentary sila or scholar. Pero paano mo mare-reconcile kung may apat na scholar sasagot na mo na ako, na nagtututol dito? Bro, sasagot mo na ako, tatapusin mo na dahil tapos na yung question mo eh. So,
give and take lang tayo, kapatid. No? Dahil nakuha ko na yung punto mo eh. So, Saint Peter was never historically in Mesopotamia, Babylon. Hindi po siya nakapunta doon. No, he was martyred in Rome. Early Christian used code language Sabi to namin, avoid. ang Bro, Babylonian, bro, kung bro, hindi siya doon sa Babylonia. Jando. Yes. Nagsasagot pa ako. Before, Sige, proceed po. patatapusin mo ako. Paano ka maka-learn sa katotohanan galing sa simbahan kung you are not ready to listen? You keep on questioning, you're not welcoming uh, uh, things which are not contrary to your idea. So, kapatid, patatapusin mo ako dahil hindi ako Gusto ko kasi, Father Darwin, ganito. Nakikinig naman bro, tayo. bro, Wait lang, bro. Ko muna, Ah, napukunin natin yung patungkol sa correct interpretation. wait lang, bro, etymological kasi meaning ng salitang bro, Babylonian bro, sa First Peter. bro, wait lang. Kasi sumasagot pa na Darwin naman at hindi pa siya tapos. Yang mga makapagtapos, kung kukontrahin mo yung Bible scholar, mamaya na, ikaw tatanungin pa na Darwin. Sa ngayon, O, sige. sasagot pa siya, patapusin muna natin. Pag tapos na siya, sasabihin niya tapos na siyang sumagot. Go ahead, Brother Darwin. Good. Sige. una Proceed, Father kapatid. Darwin po. Dahil pastor ka eh. Mga member mo nakikinig ngayon. No? So kung naghahanap ka talaga ng katotohanan, maghintay ka. The virtue of patience should be seen the way you ask question. No? May panahon, there's time for everything. Binibigyan ka namin ng pagkakataon na magtanong. So bigyan mo din kami ng panahon na masagot yung tanong mo. So just wait. So ngayon, sa mga Bible scholars po, see to it na ang Bible scholar mo na may totoong document ha. Hindi lang yung nagpakilalang self-appointed na Bible scholar. Unang-una kapatid ha, ipatunayan mo na nakapunta historically si Pedro sa Mesopotamia, Babylon. Hindi po siya kailan nakapunta doon. No, bigyan mo ako ng references. Ito yung ipasagot ko sa iyo ha. Kung totoo na Mesopotamia, Babylon yon, kailan siya nakapunta doon? So hindi siya nakapunta doon. Pangalawa, hindi pa ako tapos na sumagot, no? Yung Babylon na yan ay it refers to Rome dahil sa Revelation chapter 17 verse 18 ang ginagamit din ni San Juan is Babylon. It is not referring to Mesopotamia. So si Saint Jerome sabi, Peter makes mention of Rome figuratively under the name of Babylon. Commentary on the book of Isaiah. Saint Jerome po ito, 2nd century. No? Malapit po ni San Pedro. Kailangan yung mga primary source mo malapit sa mga church fathers or disciples of the disciples. Ito naman si Saint Augustine, 3rd century. Babylon is a figure of the city of this world. Rome itself is called Babylon. Sa kanyang aklat na City of God, book number 18. So, dito naman si historian Eusebius of Caesarea. Malapit po ito sa mga apostol. Peter mentions Rome itself as Babylon in his epistle. Ito po si Eusebius is a 1st century historian. So, 1st century historian. So, kailangan yung mga Bible scholar mo na kukunin ay related malapit sa mga apostol. So, ngayon, where he explained that Peter refers to Rome as Babylon belongs to this same early century work. So, Eusebius lived much closer to the apostolic age than later commentators. So, malapit po siya sa mga apostol. So, ang
Sagot ko sa'yo, it is biblically and historically attested. Sunod na tanong, kapatid. Before ka mag-follow up ng tanong, kapatid, saan na aklat, kapatid, na nakapunta si San Pedro sa Mesopotamia, Babylonia? Wait lang muna, Brother Darwin. Wait lang muna. Wait lang muna. Ang first Bro, Peter kasi, Father wait lang muna, Darwin. Wait lang muna, bro. Si Brother Darwin, dami niya sinagot na ang Babylonia dyan, tumutukoy sa Roma. Sangayon ka ba sa sagot niya o tutok ka sa sagot ni Brother Darwin? Total, Okay, total. yung tinutukoy Okay, kasi total. dyan sa First Peter, hindi po yan figurative or pinahalin tulad na ang Roma ay Babylonia. Dahil yung unang siglo, may nag-i-exist talaga na yung Babylon na yan at yung Babylon mismo ay ayon po yan sa historical evidence na nasa Mesopotamia. Okay, totoo siya, Brother Darwin. Ang tanong mo, Brother Darwin, Hindi pa ako tapos, Brother Jando. Sige. Tapos actually, bakit nag-quote si Father Darwin nang malapit daw kay Peter na nagpahayag na napunta sa Roma si Pedro, pero bakit hindi niya binanggit yung mas malapit? Like Clement of Rome, Clement of si Clement of Rome, yung isa si Tertullian, yung isa naman ay sa notes ko diyan, bakit pumunta siya agad kay Irenaeus, na si Irenaeus ay sobrang layo, I think nasa mahigit 100 taon o sobra pa bago nagtala na si Pedro ay nasa Roma. Kasi nga kung pagbabasihan natin ang biblical evidence, dapat kung may historical tayo na hahagilapin ay dito sa Book of Acts, sa Apostle, tsaka sa Book of Roma. Dito sa Book of Acts, from chapter 1 to chapter 11, yan ang ministeryo ni Pedro. Bakit hindi niya nabanggit na nakapunta siya sa Roma? At pagdating naman sa 12 down to 28, si Pablo ang nakapunta ng Roma, doon siya namatay, doon siya nabilanggo, doon niya sinulat yung mga epistle niya na ipinadala. Hindi niya po ito nabanggit, lalo na sa Romans chapter 16 na maraming binanggit na mga kasamahan niya at binati kung siya ang leader that time. Bakit kahit isang halata man lang, isang salita man lang, o Peter, binabati kita, bakit wala tayong mahagilap? okay. So sa biblical evidence, ito lang yung kinunan nyo ng basihan, ang 1 Peter chapter 3, kahit alam naman natin na Babylonian yan. Kahit i-research nyo, i-google nyo, i-AI nyo, yan po ay sa Mesopotamia na kung saan maraming mga Hudyo. Dahil si Peter naman, particular po yan. Yan po ay apostle sa mga Hudyo. Never nga siyang pupunta sana sa mga Hintil kung hindi lang nagpakita sa kanya ang Panginoon sa Acts chapter 10. So, actually, pero claim nyo po yan, nire-respeto ko. Tapos yung kasunod ko na pero kung may paglilinaw ka muna, Father Darwin, makikinig ako, tapos mag-a-added na lang ako pag Sige. So, wait lang muna. Bro. Kasi may tanong sa Brother Darwin sa kanina. Kasi dami niya binasa kanina, mga church fathers. Actually, meron pa yan ito sa mga Bible scholar ng mga protestante. Inaamin naman nila na ito ay Roma. Pero ginigit mo Mesopotamia. So, ang tanong ni Brother Darwin ay, ano yung tanong Brother Darwin? Simple lang. No, may historical books ka ba na makapatunay na nakapunta si Pedro sa Mesopotamia, Babylonia? Yes or no? Yan yung nabanggit mo na 1 Peter. Actually, hindi lang po yan historical book, kundi biblical evidence na yung tinutukoy niya talaga ay literal. Bro, wait lang bro. Bro, ang tanong ni Brother Darwin, bro, wait lang. Ang tanong ni Brother Darwin kasi, historical books. So, maliban sa 1 Peter 5:13, magbigay ka ng historical books to prove na tama yung interpretation mo
na yan nga ay literal Babylonia. Bigyan mo bro. Meron ka ba na historical books? Yes Ang or no? basihan kasi sa sa reform kagaya ko ay sola scriptura. Mas matimbang Bro, ang wait lang bro, basihan ng wait lang bro, Biblia wait lang bro, wait lang bro. kaysa Bro, wait lang. referensya. Bro, hindi kasi tinatanong ni Padre Darwin, ano ang mababasa sa 1 Peter 5:13? Ang tanong ni Padre Darwin, meron ka bang historical books na mag-back up sa paliwanag mo na yan nga ay tumutukoy sa Mesopotamia, Babylonia? Marami lang kayo Mesopotamia Ay, dyan eh. meron. Actually, meron. May hard copy ako. Pero Asan bro? Ilabas na bro. aabangan natin yan sa sa February. Pwede natin yang isama. Dahil anyway, papatunayan ko naman na apostasya yung RC that time. Pero well anyway, papatunayan pa naman natin yan. I-reserve mo yan. Pero gusto ko sa mga nakikinig ngayon, pag-aralan nyo po ang 1 Peter chapter 5 verse 13. Kung ano Okay. po ba talaga yung Meron, ang question lang bro. Simple lang. etymological Bro, meaning of the text. Yes. Ano yan Padre Darwin? ang simple na tanong lang na para meron naman, nag-aaral naman tayo sa university, nag-aaral naman tayo sa elementary, may historical books naman. So, extra biblical sources ang tanong ko. Mga extra biblical sources. Sumagot ako sa iyo, meron ba sa Biblia? Meron, 1 Pedro 5:13. Sa Protestant ng Bible yan Living Bible. The church here in Rome. Therefore, nandun siya sa Roma. So ngayon, the burden of proof nasa sayo, dahil hindi yan, sabi mo, hindi yan Babylonian na Roma, referring to Roma, Babylonia yan literal. So ngayon, ang tanong ko, may historical books ka ba? Yes or no? Yes, meron po. Actually, sa sulat po yan ni Josephus. Kilala nyo naman siguro si Josephus ng Anong aklat bro? si Josephus, sulat mismo ni Josephus. Isang historical po siya ng Jewish. So isi-send ko po sa inyo, pero yung details po diyan na sinabi niya na madalas na nababanggit sa kanyang sulat na ang Babylonian sa Mesopotamia. Dahil dito naninirahan ang maraming Hudyo, ayon po yan sa dokumentong naipresenta, na kung saan ay isa dito sa mga nakapagtala ay si Josephus. Bro, basahin mo bro. Wag mong ang gusto ko ibasahin mo, wag mong i-elaborate. Anong page? Ang sabi ko, wala akong hard copy ngayon na hawak, 'di ba? Sa online lang tayo. So preview lang. Pag nyo naman, kasi may mga naman kayo diyan, may mga researcher. Wait lang, babasa ako dito Padre Darwin para Padre Darwin, babasa. Totoo ba na nagsabi si Josephus Ito. ng first century? Ito na. Tungkol sa Ito na bro. Nag-AI ka na nga. Bro, ito na bro kasi ang sabi mo kasi kanina kahit sa AI. Ito na. Natawa lang talaga ako kasi nga mas matimbang pa si AI kaysa bro, sa biblical. Ikaw ang nagsabi kanina bro, 'di ba? Kahit itanong pa kay AI. Bro, ikaw ang sabi sabi niya? Ikaw ang sabi kanina na kahit itanong pa kay AI, 'di ba? Oh. Ito na AI para Darwin. May sinabi ba si Josephus? May sinabi ba si Josephus na ang Babylonia sa 1 Peter 5:30 tumutukoy sa Mesopotamia, Babylonia? Maikling sagot, wala. Walang kahit anong sinabi si Flavius Josephus na ang Babylon sa 1 Peter 5:30 tumutukoy sa Mesopotamian Babylon. Ngayon, linawin natin ang historical at Catholic context only para pang debate level na sagot. Sino si Josephus? Ano lang ang sinabi ni Josephus tungkol sa Babylon? Oo, binanggit ni Josephus ang Babylon sa Mesopotamia pero bilang geographical historical location, kaugnay ng Jewish diaspora, Parthian Empire, history ng mga Hudyo. Wala siyang sinabi na si San Pedro ay nandoon
Wala siyang sinabi na may Christian community doon. Wala siyang sinabi na doon isinulat ang unang Pedro. At wala siyang sinabi na ang Babylon ng unang Pedro ay literal. Ayan. So wala. Para rin wala. So, bro, dahil... Sasagot ako bro kasi Bro, nag-ano na din si ano- nag-present na din si Jando. bro? Anong Kasi libro? sakit lang po Pastor, Father Darwin. Napasagot libro kasi si ni Jando, Flavius so kailangan Josephus, ko bro? muna Anong title? ay lang ko man tapos ipapaliwanag niyo po. Bro, may tanong si Brother Darwin. Sige po, sige. Bro, nagbasa title ako ng sa AI kasi Flavius sabi mo Josephus? kasi kahit itanong pa kay AI. Bro, nagbasa ako ng AI kasi tanong mo kasi, sabi mo kasi kanina kahit itanong pa kay AI. Si Brother Darwin, wala siyang oras para magbukas pa ng AI kaya ako nagbukas ng AI para sa kanya. So ang tanong ito ngayon. Ang tanong ba Brother Darwin? Anong pangalan sa libro na nasa sayo na akda ni Flavius Josephus? Sinabi ba niya doon na si Peter ay nakapunta sa Mesopotamia? Sinabi ba niya literal? Yes or no? Actually, Father Darwin, iba yung ang tanong mo sa akin sa una para di tayo malito ng mga audience. Patunayan mo na ang Babylonian ay nasa Mesopotamia. Hindi yan So bro. yung Hindi yan ang tanong ko. Bro, walang sinabi. Bro, Ngayon dito. Hindi, saglit lang. Sumasagot ako eh. Nagtanong kayo, kailangan ko rin sumagot. Kanina nagtanong ako, kailangan nyo rin sumagot at sabi nyo papatapusin ko kayo. Ngayon, time ko naman na sumagot. So kailangan patapusin nyo muna ako, Brother Jando, para at least. Pero bro, hindi yan ang tanong ko eh. Okay lang ba? Hindi yan. Bro, walang tanong si Brother Darwin kung nasaan yung Mesopotamia, Babylonia. Wala siyang tanong na ganon. Ang tanong niya, Sige, ang tanong na lang mamaya pagkatapos ng live. Ang tanong niya kanina, bro, ang tanong niya kanina, kahit pa i-review mo itong buong video na ito, kahit i-replay mo pa ito, i-replay mo, wala siyang tanong na ganyan. Ang tanong niya kanina, Peter nakapunta ba sa meron ka bang biblical sources na si Peter ay nakapunta ng Mesopotamia, Babylonia? Yan ang tanong niya kanina. Okay. So yung sagot ko doon sa 1 Peter mismo, chapter 5 verse 13, ang nabanggit po doon na Babylonian ayon po sa Mesopotamia. Ngayon yung tanong mo, sabi mo, na nag-research kung totoo ba na ang Babylonian ay nasa Mesopotamia, nabanggit ko si Josephus. Ngayon, nag-research ka kay AI. Ganito kasi yan. Ang AI, dalawa kasi ang sagot. Pag tinanong mo siya, napatunayan mo na si Josephus hindi nagsabi na ang Babylonian ay nasa Mesopotamia, sasagot siya ayon kung ano yung tinanong mo. Ngayon, kung tatanungin ko naman si AI, pwede mo bang patunayan na totoo na ang Mesopotamia or ang Babylonian ay Mesopotamia? Wala tayong problema dyan, bro. Bro, hindi yan ang tanong. Hindi yan tanong ni Brother Darwin. Authentic of the Jew. Bro, Hindi yan tanong ko. Hindi pa ako tapos bro. Tapos ibibigay ko sa inyo. Hindi yan ang tanong bro eh. Bro, Stroman ang ginagawa mo kasi bro. Bro, ang ginagawa mo kasi bro, Stroman ang ginagawa mo. Hindi yan ang tanong ni Father Darwin kung nasaan ang Mesopotamia. Ang tanong niya, meron ka bang historical sources na yang Babylon, na si Peter ay nakapunta sa Babylon, Mesopotamia, Babylon. Meron ka bang sources niyan? Yan ang tanong ni Darwin. Huwag mong baguhin yung tanong ko, kapatid. Lilinawin ko lang, hindi yan strawman. Ang strawman, pag binalok Bro. ang kanyang posisyon. Direct to the point na, bro. Bro, hindi pagbalok ng posisyon ni Father Darwin. Direct to the point So, na. ganito pa yan. Bro, Dito na lang tayo. Wait lang bro. Binabago mo yung ano ni Brother Darwin, yung tanong eh. Huwag mong baguhin yung tanong. Kaya nga Stroma kasi binabaluktot. Huwag mong baluktutin. Ang tanong ni Brother Darwin, meron ka bang historical book, sources, na si Pedro nakapunta sa Babylonia? Yun ang tanong niya, yun ang ibigay mo. Yan ang sagutin mo, kapatid. Dahil makikita yan sa mga tao na binabago mo yung tanong ko. No, hindi ka naman ako nagtatanong na ang Mesopotamia nasa Babylonia ba? Hindi yan ang tanong ko. Huwag mo baguhin.
Ang tanong ko, Una po tayong bumabagod dito. mababasa ba sa Biblia, may historical ano ka ba, document? Simple lang, parang alam ng mga intellectual na mga nakikinig sa atin na direkta ka bang sumagot? Maliban sa Biblia. Hmm. Meron bang historical books na nagsasabi na si Pablo nakapunta sa Babylonia, Mesopotamia? Yes or no? Yan lang ang simple na sagot ko. Kung wala, wala naman. Wala akong extra biblical sources. No. Wala lang. O simple lang din naman yung sinagot ko. Peter chapter 5 verse 13. Pero yung mali nga lang, hindi nyo po ito tinanggap. At other po sa mga scholar ay may 4 po akong naipresenta. Sino? Maliban sa mga scholar na 4 na naipresenta, ay nag-quote po ako at pinatunayan sa inyo ayon sa inyong tanong na yung Babylonia na yan ay nasa Mesopotamia, kaya nga sumagot ako ng ganun. So ngayon yung ano ko, yung Asan bro? nilapat ko sabi ko sa inyo, Bro, asan yung Ay, wala akong asan yung historical hard book, copy. bro? pero mayroon akong naikot para i-research ninyo na magpapatunay sa binanggit ko na Mesopotamia Sige, or ang sige. Babylonia na nasa Mesopotamia. Sige, sige, para in At fairness na tapos lang. sa tanong ninyo kung may ebidensya ba ako, sabi ko, nag-reply ako bilang isang reform, mas matibay na basihan para sa amin ang Biblia Sige, sige. kaysa sa referensya. Bro, may AI ka ba dyan, bro? May AI ka dyan? Meron. Tanungin mo daw yung anong AI gamit mo, chat? GPT? Anong gamit mo na AI? Dito meron namang pwede rin sa research ko. Hindi, anong AI gamit, anong AI gamit mo, bro? Gemini, pwede rin Bro, anong AI gamit mo ngayon? Ito punta ako sa ChatGPT. O si chat, tanungin mo sa chat GPT, bro. Yung Babylon ba sa 1 Peter 5:13 ay tumutukoy sa literal na Babylon o Roma? Tanungin mo ra, anong sasagot niya? Ayon sa kanya, ito, historical evidence. Hindi yan, bro. Huwag mo balago yung tanong. Papatanongin natin, bro. Wait lang ha. Ang balago yun ng tanong. Ang tanong dyan is, tanongin mo si ChatGPT mo dyan, yung Babylon ba sa 1 Peter 5:13 ay tumutukoy sa Babylonia literal o sa Roma? Tanongin mo, anong sasagot niya? Ayun nga yung binabanggit ko, nire-relay ko sa inyo kung ano yung tanong ko sa kanya para mabasa mo. Bakit nababasa mo ba yung na-type ko? Hindi. Kaya nasabi ko, dito, historical evidence na nagpapatunay. Hindi, ano? Ano bang tanong mo? Sabi ko na nga ba eh. Ang sabi ko, itanong mo sa ChatGPT mo kung ano yung Babylonia sa 1 Peter 5:13. Tanungin mo. Ano ang Babylon sa 1 Peter 5:13? Tanungin mo. Ano sasagot niya? Iparinig mo sa amin sagot niya o di kaya screenshot mo, send mo sa akin at ipakita sa live. Ano ang Babylon sa 1 Peter 5:13? Anong sagot niya? Sige daw, para maging ano naman tayo. Thank you, Brother Jando. Screenshot mo bro, send mo sa akin bro para mabasa namin kung paano mo tinanong. Ano yung Babylon sa 1 Peter 5:13? Anong sagot niya dyan? Tagal naman mag-type. Bro, basahin mo yung unang sagot niya bro. Saglit lang. Para, kanina ka pa nagtatype, di ba tapos yan? May mga follow-up question ka? Doon lang muna sa una. Umaya na yung follow-up question mo. Doon na lang tayo sa una. Yung unang tanong na gusto ko ipasagot sa kanya. Last 5 minutes na Brother Jando, ha? Lagi, last 5 minutes na lang kasi pagkatapos mo na dyan si Brother Fro from... Saan ba yun si Brother Fro? From,
Dealer lang. Anyway, may ano naman ako, may live naman ako mamaya. Ayun na, type. Hindi, sagutin mo na lang bro. Gusto niyo marinig bro. Anong sagot ni chat? Ibig tanong ko. Ano ang Babylon sa 1 Peter 5:13? Anong sagot niya? Sa 1 Peter chapter 5:13, isang lugar na binanggit ang nasa Babylonian. So ito po ay hindi simbolikal. Sa hermeneutical na pag-aaral, kung walang malinaw na indikasyon na simbolo, dapat literal yung unang pagbabasa. Teka, So yung kanyang sagot ay pabaluktot hindi po ito simbolikal, kundi pag hindi bro, simbolikal, yan po wala ay akong tinatanong, literal. bro. Sa Revelation kasi, Bro, wait lang. Bro, may symbolic kasi. Bro, may ginalaw ka eh. May ginalaw ka eh. Wala akong tatanong kung symbolical ba. May ginalaw ka eh. Wala ko tinanong symbolical ba. Ang sabi ko, ganito ang itanong mo. Ano ang Babylon sa 1 Peter 5:13? Huwag mo lagyan ng symbolical ba yan? Huwag mo lagyan ng ganyan. Kasi pambabaluktot yan eh. Ito yung sagot ni ChatGPT. Yun nga yung sabi ko sa iyo kanina diyan na hindi mapagkakatiwalaan si ChatGPT. Screenshot mo nga bro. Screenshot mo nga bro. Yan sa tanong. Bro, screenshot mo nga. Send mo sa akin. Yung sagot ay pabago-bago at walang consistent ito. Bro, screenshot mo nga bro. Send mo sa akin bro. Yung maliligaw ka talaga. Pero pag sa Biblia, hindi Bro, ka talaga screenshot mo nga bro. Send mo sa akin. Yung 1 Peter chapter 5:13 ba? Sa etymological. Bro, wag yung etymological. Bro, symbolical. Bro, wag yung etymology. Wag yung etymology. Ang tanong ko sa iyo, na itanong mo sa kanya, Hindi etymology? wag yung Bakit? wag etymology kasi di naman literal eh. Ang tanong ko sa iyo, Hindi ganito binabago kasi mo. brother, paano mo mauunawaan? 2 minutes na bro. Screenshot mo nga bro. Talaga ako sa Bro, screenshot mo nga, send mo sa akin. Bro, hindi mo pinagamit yung etymological bro, na ibalik sa original na meaning. screenshot mo nga bro, send mo sa akin bro, gusto ko makita. Screenshot mo nga. Bro, screenshot mo nga bro, send mo sa akin bro, basahin ko yung tinype mo. Tapos hanggang dito na lang tayo kasi 9:58 na. Oo, ikaw na lang mag-research bro. Dahil hindi siya magsasalita ng katotohanan eh. Ang gusto ko lang, screenshot mo, bro, screenshot mo lang bro. Bro, 2 kasi nga minutes na lang. lumanap kayo sa Biblia, lumanap kayo ng ibang Yung oras bro. Bro, wala nang oras bro, wala nang oras. Bro, wala nang oras bro. Hindi yan. Paghanap mo talaga ng katotohanan, paglaan mo talaga. Bro, wala nang oras. Screenshot mo na lang, send mo sa akin, babasahin ko kung paano mo tinanong. Ganun.